Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes, ang inyong kaibigan, dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay medyo hirap na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Ito po ang isa sa maipapayo ko po. Forgiveness doesn't make them right. It just sets us free. Pag po tayo nakapagpatawad, hindi lamang po yung taong yun yung nakalaya, kundi tayo rin po from the anger, the resentment. Alam niyo po yun mga kaibigan. Kaya po kung meron tayong mga taong hirap nating patawarin, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at humingi po tayo ng kakayanan upang magpatawad ng mga taong nakasakit sa atin upang sa gayon tayo po ay ma-set free, tayo po ay lumaya sa lahat ng mga negative emotions. Ayan, patuloy po tayo. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayong magpadala ng inyong mga pagbati at komento. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa Tinig ng Kalusugan ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Michelle Salas, isang registered nutritionist dietitian ng Adventist Medical Center Manila, sa pagtalakay sa paksang The Ultimate Life. At sa pag-aral naman po ng salita ng Diyos, pangunahan pa rin po tayo ng ating outgoing president na si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang The Ministry of Elisha. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle para sa Tinig ng Kalusugan. Isang maligayang pagbabalik po dito sa ating programa, Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio at napakaganda po ng ating tatalakayin ngayong araw po na ito. Isa po sa mga naiisip natin pagdating po sa ating buhay is yung pagbabago po. Normal po yan. Sabi nga po nila na the constant in this life is change, no? Gustong-gusto po natin lagi yung may pakiramdam po tayo na at longing, no? Pananabik na gustong magbago, maging better, at mas mapabuti pa po yung ating buhay. At ano nga po ba ang sekreto? Ano po ba yung secrets, no? Na tayo ay magkaroon na makamit po natin yung ultimate na buhay o ng ating life. So ngayon po, napakabilis ng panahon, patapos na naman ang taon, at marami pong nangyari sa mga nagdaang araw, nagdaang buwan, at darating na naman po tayo sa panibagong taon. At dyan na naman po naririnig natin yung mga salitang New Year's Resolution. Ano po ba yung ating mga gustong baguhin sa ating buhay? At isa na rin po dyan patungkol po sa ating kalusugan is yung ating pong mga addiction, mga vices po natin. At alam niyo po, may kilala po akong makakatulong po dito po sa ating problema, no? Ito po yung problema talaga, lalong higit kung nandito yun na itutuon po natin lahat ng ating atensyon, lahat ng ating oras. So magandang bigyan pansin po natin kung sino ito pong makakatulong po sa atin at ano mga pwede po natin gawin para matulungan din po natin ang ating sarili at lalong higit mas ma-improve pa po ang ating kalusugan. Alam niyo po, marami sa
atin mayroon iba't ibang klaseng addiction po natin, no? Meron yung iba po sa mga pagkain, ayan, yung may mga sweet tooth, sa mga tsokolate, meron po dyan yung mga inumin, lalong higit yung mga alcoholic drinks, no? Yung mga talagang matagal nang umiinom ng mga alak, yung iba ay paninigarilyo, at yung iba naman ay kung hindi man sa mga kinakain, sa trabaho, sobrang nagpapakabisi, at ito po yung mga tinatawag nating mga habits na nakaugalian na po natin, nakasanayan na natin, at sa panahon na ating po itong itinigil, ay alam niyo po yung dumarating sa punto na hindi natin kayang mabuhay kung hindi po natin nagagawa o nasusubukang itong pong mga bagay na ito. Sabi nga po dito, yung mga habits natin ay parang tinatali po tayo. Parang ito na po yung kumokontrol po sa atin. Paano nga po ba ng ating mga habits ay nabubuo, no, sa ating lifestyle na tinatawag? Ito yung nakaugalian natin. At paano ito na-establish yung habits po na ito? Marahil po unang-una sa lahat ay nagsisimula po ito sa ating pag-iisip. Na maaring sa una ay iniisip pa lamang po natin gawin, no, o nakikita pa lamang po natin gamit po ng ating mga senses, yung ating mata, yung ating ilong, yung ating bibig, yung ating pandinig, at even po yung sense of touch, no, na hawakan po natin bago po ito magawa po natin o makasanayang gawin. Nagsisimula talaga sa ini-imagine nyo pa lang yung pagkain ng cake, yung pagkain ng pizza, pag-inom ng kape, pag-inom ng alak, paninigarilyo. Ayan po, base na rin sa ating mga nakikita. Even po yung mga mabubuting mga habits, yung pag-ehersisyo, lahat po yan nagsisimula sa ating pag-iisip. Sabi po dito, we shall be individually for time and eternity what our habits make us. So imagine niyo po kung ano daw po yung ginagawa natin ngayon, ay yun po tayo. And yun po rin po yung mga gagawin natin in the future, sapagkat ito na po yung kabuuan po natin. Ito na po tayo mismo. Ito na po yung personality natin. Ito na yung karakter natin. So, kung ngayon pa lang gusto nating mabago yung ating habits, yung ating pamumuhay, maganda pong gumawa na tayo ngayon ng action pa lamang. Isa po nga dito is yung addiction. So, sabi po dito, to cease smoking was the easiest thing I've ever did. I ought to know because I've done it 1,000 times. Yan po ay sinabi ni Mark Twain, no? Siya po mismo na kung saan akala mo imposible na sa ating mga tagapakinig ngayon na talagang mayroong addiction sa paninigarilyo, nakasanayan na at mahirap tanggalin sa ating pamumuhay. Pero alam niyo po, kagaya ng sinabi ni Mark Twain, sabi niya po yung pagtigil po ng paninigarilyo, ito po yung pinakamadaling nagawa niya. Kasi siya po mismo, no? Siya po ang nagte-testify na nagawa niya na natagal niyang ginagawa ang paninigarilyo. At ito din po ang pinakamabuti niyang desisyon na nagawa sa kanyang buhay, yung pagtigil po sa paninigarilyo. So katulad po ng saksakan, kailangan din po natin bunutin yung ating sarili laban po dito sa mga bagay na negatibo namang naidudulot po sa ating kalusugan. Ayan po, kaya nga sabi natin, lahat din ng sobra, kahit gaano man ito kabuti, ay magbibigay din po ng kapahamakan sa atin. So, lagi lang po natin tandaan, no, na dapat in moderation po. Ayan, so, ang ating pong sinasabi ng ating Panginoon sa atin, ang ating greatest healer and helper, restorer po ng ating sarili is, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Tinatanong po tayo ng ating Panginoon, ng ating mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ngayon. Tinatanong po tayo ng ating dakilang tagapagpagaling, ng ating dakilang tagapagbigay ng tulong. Ang tulong na pwede nating hingian anumang oras. May mas mahirap pa po ba sa Kanya? Siya po ang Diyos na buhay. Siya po ang Diyos ng bawat isa na narito po sa atin. Ay may mahirap nga po ba sa Kanya? Yan naman po, iniinanyahan niya po tayong lahat na
ang Panginoon po ay nagki-care po sa bawat isa. Ayaw niya po tayo na malulong sa mga bisyo, ayaw niya po tayong malulong sa mga bad habits na makakapagpasira lamang po ng ating buhay, na pwedeng dumating na makaranas tayo ng depresyon, at yung iba po ay gusto pang isuko na yung kanilang mga buhay. Ayaw po natin mangyaring iyon, lalong higit ayaw ng Panginoon po itong mangyari sa atin. Sabi nga po sa John 10 verse 10, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So ang Panginoon po mismo ay may kagustuhan na ang bawat isa ay makasumpong po ng kagalingan, makasumpong po ng kalayaan laban po sa pagkakakulong sa atin ng mga ito, ng mga mula po sa ating mga vices, sa addiction po natin, at sa iba pa pong masama ang naidudulot po sa ating kalusugan. So maganda pong tandaan na ang Panginoon, ang kagustuhan lamang po para sa atin ay talagang mas lumusog tayo, at mas gusto pa ng Panginoon na tayo ay makaranas ng abundance. Di ba po ang sarap po nun na parang halos wala ka nang hihilingin pa. May kapanatagan po yung ginagawa po natin, at wala po talagang guilt na tayo ay mararanasan. So papaano nga po ba gumawa o kumilos ang ating Panginoon? Naisip niyo rin po ba yon? Sabi niya po, God is faithful. Napakatapat po ng Panginoon na hindi niya po tayo hahayaang matempt sa mga bagay o sa mga addiction, sa mga vices na biyan po sa ating kalakasan, na hindi naman po natin kayang malabanan. Pero ang Panginoon po ay napakatapat para po yung temptation ay mayroon din po siyang o magpo-provide din daw po siya ng kapamaraanan na tayo po ay makatakas, maka-overcome doon po sa aakalain natin o iniisip po natin na wala ng pag-asa. No? Kaya daw po nating ma-endure ito pong mga tukso sa atin. So, ganun na lamang katapat, ganun pong kumikilos ang ating Panginoon. Kaya isa lamang po ang gusto ng Panginoon. Ang Panginoon po ay willing po siya, ang ating dakilang tagapangiling ay willing po tayong tulungan. At ano lang po ang isang kondisyon? Yun lamang po ay kung tayo ay willing din tayong makipag-cooperate sa Kanya. Di ba ganun po tayo pag tayo ay umiibig, nagmamahal, ayaw po natin na napipilitan yung tao para lang tayo ay mahalin o para lang gawin ang isang bagay para sa atin. Kundi gusto natin na dahil mahal tayo ng tao ay gagawin niya rin po ang mga makabubuti rin po para sa atin. So, ganun din po ang Panginoon. Tayo po ay makipag-cooperate, magbigay kooperasyon po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay magdesisyon mismo sa ating mga sarili ng isang pagbabago para sa atin. At yun po yung gusto ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng sabi po dito, make a clean break. Kung ang ating problema o ating gustong ma-overcome is yung pagtigil po ng sigarilyo, siguraduhin po natin na karoon po tayo ng break, gumawa po tayo, umaksyon po tayo, at makita din po natin yung mga bagay na masamang epekto din po nito. Kaya bakit din po ito talagang hindi gusto ng Panginoon para sa atin. So magkaroon po tayo ng moderation sa ating mga kinakain, at kung ang mga bagay na alam po natin makasama ay mas maganda pong iwasan na. Pero kung yung mga bagay natin naman ay pwede namang occasionally makain, mainom, no, na hindi po maapektuhan yung ating kalusugan, lalo na po kung alam naman po natin na tayo ay diabetes, pero bakit sige pa rin po tayo kain ng ating mga matatamis na mga pagkain, o kaya naman matatabang mga pagkain. Ayan po, kung kayo ay hypertensive na, high blood na, pero bakit po tayo nagpapastress ng sobra-sobra na wala na tayong control sa ating sarili. So yun pa rin po, ang Panginoon ay handa po tayong tulungan. Make a clean break. Tigil na po natin. Ayan po yung mga pinagbabawal ng mga gamot. Ayan po yung paggamit ng mga alcoholic drinks. So, ayan po. Meron po tayong tinatawag na occasional indulgence. Ito po yung occasional, nakakatikim tayo, lalong higit sa mga taong may mga okasyon, like halimbawa pagkain po ng mga cake. Ayan, okay lang naman po yun, makatikim-tikim. Pero kung tayo ay aaraw-arawin ang mga ito, alam po natin yung mga pwedeng pwedeng maidulot sa ating sarili o kakahantungan ng mga ito. Sabi nga po,
temperance, abstaining entirely from which is harmful, yung makakapahamak sa atin, and using wisely that which is good. So, again, matalinong pagpili po yung gagawin po natin. Ayan po. So, una po, ask, sabi po sa atin ng ating Panginoon, if you then, being evil, know how to give good gifts your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. So, ganun na lamang ang ating Panginoon. Manatili daw po tayo o subukan daw po nating hingiin o humiling sa ating Panginoon. Dahil nga po tayo bilang mga tao, mga magulang, nagbibigay ng mga mabubuti o mga dakilang bagay para sa mga anak. Papaano pa po yung ating Ama na nasa langit na walang ibang gusto kundi po yung makabubuti para sa atin. Kaya po una, ask. Pangalawa, believe. Maniwala po tayo. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, pag tayo pa idalangin ito, maniwala po tayo. Panghawakan po natin itong sinabi ng ating Panginoon that you receive them and you will have them. No? Kung alam po natin na yun yung kalooban ng ating Panginoon, you can claim it. Pero dapat po, siguraduhin i-check po natin yung ating mga puso. Ito po ba talaga ay kalooban ng ating Panginoon o baka naman po ay out of selfish desire o pansariling kapakanan lang po natin yung iniisip po natin. Yun naman po ay hindi i-grant talaga sa atin ng Panginoon dahil ang Panginoon po ang nakakita kung ano po yung end sa bawat mga pasimula, yung dulo ng bawat pasimula. Alam niya po yung mga pwedeng mangyayari. Kaya ang gusto niya, makaiwas po tayo sa mga maling desisyon sa ating buhay. Ayun po, pangatlo, make no provision to fail. So gawin din po yung part din po natin. Sabi po sa Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Ay, hiniling mo na gusto mong tumigil sa paninigarilyo. So, bakit mo pa-expose yung sarili mo sa mga taong naging impluensya para ikaw ay magsimulang manigarilyo, di ba po? So, try to cooperate, distance yourself, gawin mo po yung move na makakatulong po para sa inyo. Okay po? Ayan. So, isa din po is we must persevere. Patuloy po tayong magsikap. Sabi po sa Philippians 4:13, panghawakan po natin ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Ito pong akalain natin na wala na pag-asa, yung mga overcome po natin, tandaan po natin na mag-persevere lamang po tayo, magsikap lamang po tayo. May mga panahon na tayo ay nadarapa, may mga panahon na tayo ay gusto nang sumuko o bumalik na lamang sa kung ano yung ikinaguluhan natin. Pero balik po tayo sa pag-ibig ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon na tayo ay tutulungan niyang makatakas at makapanagumpay, no? Maging free tayo, maging malaya po tayo sa kung ano po ang patuloy na kumukulong sa atin at nagpapalayo sa atin sa Kanya, hindi lamang po sa Kanya, sa ating pamilya, sa katagumpayan po sa ating buhay. So, yung ultimate life ay kayang-kaya po nating makamit sa tulong po ng ating Panginoon. Lahat po ng bagay ay walang imposible kung ito po ay para sa Kanya at sa tulong po ng ating Panginoon. Nawa po, tayo ay sama-sama muling natuto na paalalahanan. Abangan po muli ang ating susunod na programa. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Michelle. Mga kaibigan, ang Panginoon po ay napakabuti at tapat. Isipin niyo po yun, yung pagpapalusog ng ating katawan ay ibinigay na po niya naturally. Nasa atin na po yun kung tayo po ay susundin itong mga laws of health na ating tinatalakay. Ano po? At nais po ng Panginoon na tayo ay laging maging malusog at masagana. Ayan. Everything that's lahat po ng sobra ay masama, mga kaibigan. At ano daw po yung dapat po natin gawin? Ask, believe, make no provision for the flesh, we must persevere. Ayan, para po bukod sa lumago ang ating
spiritual na buhay, tayo rin po ay maging malusog ang ating mga pangangatawan. Ayan, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magpadala ng inyong mga reflections. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa pagkakataon po ito, mga kaibigan, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Hoping, praying, waiting, I know He hears my plea, yet Heavenly Father's timing is just not up to me. In hopes of greater faith, I give my will to the Lord and just be still. I know that He's God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. All my heart I give Him, each day in fervent prayer. His gentle spirit fills me to let me know He's there. And as I humbly strive to seek the will of the Lord and just be still, I know that He is God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. He loves me, so the answer comes in His time. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay The Ministry of Elisha. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ito ay may kinalaman sa ministry ni Eliseo.
Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, sa isang pangyayari sa ministry naman ng ating Panginoon sa lupang ito, samantalang sila ay nasa isang bundok, kasama niya si Peter, James, and John, ay nagkaroon ng pagbabagong anyo o yung Mount of Transfiguration. Kasama ng ating Panginoon si Moises at gayon din si Elias. Si Moises, bago siya namatay at bago na isalin kay Josue ang pangunguna sa bayan ng Diyos, pinaakyat ng ating Panginoon si Moises sa Mount Nebo. Pinakita ng ating Diyos ang kalaparan ng lupang pangako, subalit siya ay hindi nakapasok sa Kanaan na lupang pangako. At pagkatapos na ipinakita ng Diyos ang kalaparan nito, si Moises sa edad na 120, siya'y namatay. Inilibing ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Subalit, kung ating babasahin ang aklat ng Judas, siya'y kinuha ng anghel ng Panginoon, dinala sa langit at kasama sa Mount of Transfiguration. Hindi man nakapunta si Moises sa lupang pangako, subalit siya'y dinala ng ating Diyos sa makalangit na Kanaan. At ang isa nakita ay si Elias, na lingkod ng ating Panginoon. Siya'y hindi namatay, subalit kinuha ng ating Panginoon, inakyat sa langit sa pamamagitan ng sinasabi sa Kapitulo 2 ng 2 Hari, ating simulan sa versikulo 11 at 12, samantalang sila naglalakad at nag-uusap, isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa, at si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Iyon ay nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, Ama ko! Mga karwain ng Israel at mga ngabayo nito, ngunit siya'y hindi na niya nakita, kaya't kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at pinunit sa 2 piraso. Pero bago yun, sapagkat nagpapaalam na si Elias kay Eliseo, narito ang kahilingan ni Eliseo kay Elias. Ang wika sa ating Biblia, sa versikulo 8, 9 at 10, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at hinampas ang tubig at nahawi ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. Kaya nga nagkaroon ng miracle, ng himala, sapagkat ginamit ni Elias yung kanyang balabal na yon. At ang sabi sa versikulo 9, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kukunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Sa 10, siya ay tumugon, ang inihingi mo ay isang mahirap na bagay. Gayunmay kung makita mo ako habang ako'y kinukuha sa iyo, iyon ay ipagkakalob sa iyo. Ngunit kung hindi mo ako makita, iyon ay hindi mangyayari. Kaya samantalang ngayon, ang lingkod ng Diyos na si Elias ay kinukuha ng ating Panginoon, ang sabi sa 13, kinuha niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at siya'y bumalik at tumayo sa pangpang ng Jordan. 14, kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig na sinasabi, nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nang kanyang mahampas ang tubig, ito ay nahawi sa isang panig at sa kabila at si Eliseo ay tumawid. Kaibigan, kung papaano ginamit ni Elias ang balabal na yon at nahawi ang tubig, gayon din ay ginamit ni Eliseo. Tandaan natin ang kanyang hiningi kay Elias, ang wika
sa versikulo 9, at sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Kaya nga ang Diyos na pumapatnubay kay Elias, siya rin ang Diyos na pumatnubay kay Eliseo. Sapagkat pagkatapos ni Elias, tinawag ng Diyos si Eliseo. At sabi ng Panginoon ay pahiran mo ng langis si Eliseo, at gayon din ang ginawa ngayon ni Elias. Kaya nga ang sumunod na naglingkod para sa bayan ng Diyos, walang iba kundi si Eliseo. Narito ang mga kabalaghan na nangyari samantalang ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod na si Eliseo. Kung ating titingnan sa Kapitulo 2 ng Segunda Hari, versikulo 19 hanggang 24, narito ang mga sumusunod ng mga kabalaghan na ginawa ng Diyos na ginamit si Eliseo. Ang sabi sa 19, at sinabi ng mga mayayaman sa lungsod kay Eliseo, tingnan mo, ang kinalalagyan ng lungsod na ito ay mabuti gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay walang bunga. Kaya nga ngayon may problema. Bagamat sinasabi natin na may tubig, subalit ang tubig ay masama at ang lupa ay walang bunga. Kaya ito ay inilapit ngayon kay Eliseo na lingkod ng ating Panginoon na isang propeta. At ang sabi sa versikulo 20, sinabi niya, dalhan ninyo ako ng isang bagong banga at lagyan ninyo ng asin, at kanilang dinala sa kanya. At sila'y pumaroon sa bukal ng tubig at hinagisan niya ng asin at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ginawa kong mabuti ang tubig na ito. Mula ngayon, hindi na magkakaroon mula sa rito ang kamatayan o ng pagkalaglag. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito ayon sa salita ni Eliseo na kanyang sinabi. Kaya nga, kung papaano sa panahon ni Moises, yung tubig sa Mara ay hindi mainom. At noong nilagyan ng isang sanga ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises, at yung tubig samantalang nandoon yung sanga ay nainom ng bansang Israel. Ngayon sa panahon ni Eliseo, ang inilagay naman ay asin, at pagkatapos ngayon, ang tubig ay naging mabuti. Kaya yun ang isa sa ginawa ng Diyos sa magitan ni Eliseo. At makita natin sa bagong tipan ang asin, ang sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, na ang mga lingkod ng Diyos ang pampalasa sa sanlibutan. At sa magitan ng ginawa ni Eliseo, ngayon ang tubig ay nainom at naging mabuti ang tubig. At ang wika pa sa versikulo 23, mula rooy pumunta siya sa Bethel, at samantalang siya'y nasa daan, may mga kabataan na dumating mula sa bayan na sinasabi, humayo ka, ikaw na kalbo. Ito ay isang leksyon sa mga taong para bagang ginagawang katuwaan ang kapansanan ng isang tao. Yung sinasabing pambubuli. Anong nangyari ngayon sapagkat binubuli ang lingkod ng ating Diyos? Ang sabi ng Biblia sa versikulo 24, nang siya'y lumingon at makita sila, kanyang sinumpa sila sa pangalan ng Panginoon, may lumabas na 2 osong babae mula sa gubat at nilapa ang 42 kabataan sa kanila. Mula rooy, pumunta siya sa bundok ng Carmel, at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. Kaibigan, ito ay isang leksyon sa maraming mga tao. Huwag nating gawin na pagtuya o pambubuli ang kapansanan o kakulangan ng iba. Sapagkat marahil tayo ay natutuwa, subalit yung tao naman na binubuli natin ay malungkot at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Meron pang isang pangyayari ngayon na nakipagdigma ang Israel sa Moab.
at sumama sa Israel ang Huda at saka ang Edom. At sapagkat ito ang nangyari dahilan ng wika ni Eliseo, dahilan sa hari ng Huda, pinakinggan ng lingkod ng Diyos ang karaingan. At ang sabi sapagkat sila ay dumaing at nagtanong si Haring Josaphat, ang wika sa ating Biblia, sa 3:10 at 11, at sinabi ng hari ng Israel, kahabag-habag tayo, tinawag ng Panginoon ang 3 hari ito upang ibigay sa kamay ng Moab. Ngunit sinabi ni Jehosaphat, wala ba ritong propeta ng Panginoon upang tayo'y makapagsangguni sa Panginoon sa pamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng hari ng Israel ay sumagot, si Eliseo na anak ni Shaphat, na siyang nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias ay narito. Kaya nga sumangguni ngayon ang isang hari ng Huda sa lingkod ng Diyos. At sapagkat ganito ang ginawa, ibinigay ng Diyos ngayon ang tagumpay, alang-alang ngayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos na hari ng Huda at ginamit ang propeta ng Diyos. Kaya ang sabi sa versikulo 15, ngunit ngayoy dalhan ninyo ako ng isang manunugtog, at nang ang manunugtog ay tumugtog, ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumating sa kanya. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y hindi makakakita ng hangin ni ang ulan, ngunit ang libis na iyon ay mapupuno ng tubig at kayo'y makakainom, kayo at ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. Ito'y magaan lamang sa paningin ng Panginoon. Ibinigay rin niya ang mga Moabita sa inyong kamay. Kaya nagtagumpay ang mga haring ito sapagkat nanguna ang Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanilang mga kamay ang tagumpay. Meron pa ring isang pangyayari sa ministeryo ngayon ni Eliseo. Ito ay nasa Kapitulo 4, ating simulan sa 1 ng 2 Hari. Ang wika nga ng Biblia, ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. Sa makatwid ay para bagang isinanla ang 2 anak. At ngayon wala nang kasama ang babaeng ito na ang kanyang asawa ay patay na. Kaya ngayon dumaing siya sa lingkod ng ating Diyos. Ano ang tulong na ginawa ng lingkod ng ating Diyos? Ang sabi niya, ano bang meron ka? Sapagkat ang babaeng ito ay walang maghahanap buhay sa kanya at pagkatapos ang 2 anak niya ay kukunin pa sa kanya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ano bang meron ka? Ang sabi niya, ako ay merong bangan ng langis. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, kung ating babasahin ang pangyayaring ito, manghiram ka sa iyong mga kapitbahay. At pagka marami na ngayon ang lalagyan ng langis, ay ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pinto at iyong lalagyan ng langis. Kaya nga ang sabi sa versikulo 4, pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng nasidlang iyon, at kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, at habang kanilang dinadala ang mga sidlan sa kanyang sinasalinan. Versikulo 6, nang mapuno ang mga sidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy.
At sapagkat maraming langis, ang sabi ng lingkod ng Panginoon, ipagbili mo ang langis at tubusin mo ang iyong mga anak. Kaya na lamang ang pagtulong ng lingkod ng Diyos na ito sa babaeng namatay ang kanyang asawa at kukunin sana ang 2 anak upang maging alipin. Nadama ng lingkod ng Diyos na ito ang pangangailangan, tumulong siya. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan na kapag tayo lumapit sa Diyos, ang Diyos ay tutulong sa atin. Wala nang magagawa ang babaeng ito, subalit ang Diyos ay gumawa ng isang himala sa magitan ng kanyang propeta at sumunod. Ang sabi nga ng Biblia, siya ay may takot sa Diyos, sumunod sa sinasabi ng lingkod ng Diyos, at sapagkat may takot sa Diyos at siya'y sumunod sa sinabi ng propeta ng Diyos, ano nangyari? Nagkaroon ng himala. At sapagkat ngayon marami ng langis, pinagbili at binayaran ang kanyang pagkakautang. Kaya kaibigan, kapag tayo ay nakinig sa salita ng Diyos at tayo ay may takot sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng isang himala. Meron pa rin isang pangyayari, si Eliseo at ang babaeng mayaman mula sa Sunem. Ang wika sa versikulo 8, isang araw si Eliseo ay dumaan sa Sunem, na roon ay nakatira ang isang mayamang babae na humimok sa kanya na kumain ng tinapay. Kaya tuwing siya'y daraan doon ay pumupunta siya roon upang kumain ng tinapay. Sa makatuwid, ang babaeng ito na mayaman, siya ay hindi nagkait ng pagkain sa lingkod ng Diyos. At pagkatapos ang sabi pa, pinagawa ng isang silid, binigyan ng bed, binigyan ng ilaw, sapagkat tuwing ang lingkod ng Diyos ay magdaraan doon, ay meron siyang lugar. At pagkatapos ang sabi ay, meron ka bang kahilingan? At ang wika ng lingkod ng Diyos na ito, na sa madaling salita, ang babaeng ito ay walang anak, matanda ng kanyang asawa. Ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 14, at kanyang sinabi, ano ang dapat gawin para sa babae? At sumagot si Gehazi. Si Gehazi ay assistant ni Propeta Eliseo. Sa katunayan, siya'y walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Kanyang sinabi, tawagin mo siya. Nang kanyang matawag siya, ang babae ay tumayo sa pintuan. 16. Sinabi niya, sa panahong ito, sa pagikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki, at kanyang sinabi, hindi, Panginoon ko, ikaw na tao ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong iyon sa pagikot ng panahon, gaya ng sinabi ni Elias sa kanya. Kaya nga, sapagkat napakabuti ng babaeng ito na mayaman sa lingkod ng ating Diyos, kaibigan, ang Diyos ay gumanti ayon sa salita ng propeta. Kaya nga, kung tayo ay maging mabait at maging matulungin, lalo na sa mga lingkod ng ating Diyos, gaganti ang Diyos sa atin. Meron akong isang karanasan. Ako ay taon-taon nagpupunta sa Amerika. At ang aking tinutuluyan, ang mag-asawa ay matagal ng mag-asawa, subalit wala silang anak. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala akong maaring maiganti sa mag-asawang ito. Nalalaing kami, kasama kong aking pinsan din na pastor, nalalaing kami at pagkatapos aming dinalangin sa Diyos, nawa bigyan ng anak ang mag-asawang ito. Tumugon ang ating Panginoon, napakabuti ng ating Diyos, tumutugon sa ating mga panalangin. At ang mag-asawang ito ngayon ay merong 2 anak, isang lalaki yung panganay at saka isang babae yung bunso. Kaibigan, walang mahirap sa Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. At pagkatapos dumating ngayon ang panahon, ang batang ito ay sumakit ang ulo, samantalang kasamang kanyang ama, at pagkatapos ngayon inuwi sa bahay, sa madaling salita, ayon sa storya sa Biblia, ang bata ay namatay. Tinawag ng babaeng ito
ang propeta ng ating Diyos at sapagkat ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod na ito, kaibigan, ang bata ay nabuhay. Na kung papaano si Elias ay binuhay ang isang batang lalaki, gayon din ang ginawa ni Eliseo. Ayon sa salita ng ating Diyos, nabuhay ang bata. Kaibigan, walang mahirap sa Diyos. At meron pa ring himala ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Kapitulo 4, ating simulan sa 38, nang si Eliseo ay bumalik sa Gilgal, may taggutom sa lupain habang ang mga anak na mga propeta ay nakaupo sa harapan niya. Sinabi niya sa kanyang lingkod, isalang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ng pagkain ang mga anak ng mga propeta. Ang isa sa kanila ay lumabas sa parang upang kumuha ng mga gulayin. At nakakita ng isang baging na ligaw. Namitas siya roon hanggang sa ang kanyang kandungan ay napuno ng ligaw na bunga. Siya'y bumalik at pinagputol-putol ang mga iyon sa palayok ng pagkain na hindi nalalaman kung ano ang mga iyon. Kanilang inihain ang ilan upang kainin ng mga tao. Subalit nang sila'y kumain ng linuto, sila'y nagsisigaw, "O tao ng Diyos, may kamatayan sa palayok, hindi nila makain." Ngunit kanyang sinabi, magdala rito ng kaunting harina, iyon ay kanyang inilagay sa palayok, at ang kanyang sinabi, hiyain ninyo sa mga tao ninyo upang sila'y makakain at hindi na nagkaroon pa ng anumang nakakasama sa palayok. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. At gayon din si Naaman ay pinagaling ng Diyos sa magitan ng propeta ng ating Panginoon. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Kung noon ay merong himala na ginawa ang Diyos sa magitan ng kanyang lingkod, maging sa panahon na ito, I believe in miracle because I believe in God. At sa isa pang pangyayari, bago natapos ang kanyang ministeryo, si Eliseo ay dumating ang panahon ngayon siya'y namatay na. At nung namatay ngayon si Eliseo, nilibing siya ayon sa Biblia sa Kapitulo 13, versikulo 20, at samantalang merong inililibing at ang mga Moabita ay palaging sumasalakay, nagbandali ang mga naglilibing. At pagkatapos ngayon ang sabi sa versikulo 20, namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon ang mga pulutong na mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. At habang inililibing ang isang lalaki, kanilang natanaw ang isang sumasalakay na pulutong at ang lalaki ay nihagis sa libingan ni Eliseo. At nang sumagi ang tao sa mga buto ni Eliseo, siya'y muling nabuhay at tumayo sa kanyang mga paa. Kaibigan, patay na si Eliseo. Subalit noong yung katawan at taong namatay ay naiyagis sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang lalaki. Kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin sapagkat ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at ang Diyos ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Bago tayo manalangin ay nais kong basahin ang sinasabi sa Biblia sa Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, makapangyarihan sa lahat.
Nagpapasalamat po kami na walang imposible sa aming Diyos. Ang aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Nagbibigay ng ganti sa mga may kabaitan, sa mga lingkod ng aming Panginoon. Pagpalain po ng aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambayan. Ingatan po, O Diyos, ang kanyang mga pananim. Bigyan po sila ng malusog na pangatawan. Ilayo po sila sa anumang pandemic sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana naman napakagandang kwento sa Biblia ang ating natungkaya. Dito po natin makikita na ang Panginoon po ay handang tumugon sa ating mga panalangin. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, kung hilingin po natin, let's ask and we believe for what we prayed for. Pero kung may delay, ibig sabihin, it's God's protection. Ayan, ang Panginoon po ay handang tumugon sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Darating din ang umaga
Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, wag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka na mangamba. Hindi kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. 2 men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune-telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these 2 very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ, and his whole family was baptized. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit.
777. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week.